Pinangarap mo rin bang malibot ang buong mundo? Pero walang time at tulad namin, tight ang budget. Pero tara, samahan mo kami. Libutin natin ang buong mundo sa loob lang ng isang araw. Una, pumunta kami ng mga kaibigan ko sa International Airport. Dash, kailangan niyan kasi hindi tayo pwede mamangka lang. Kailangan natin sumakay sa plane. At nung nakapag-book na nga kami ng ticket, next namin ginawa is pumunta sa immigration. Dito naman sa immigration, kinakabahan kami. Kasi i-interviewin kami rito kung ano yung aming cost of living. So, napagplanuhan namin na pare-pareho na lang yung sasabihin namin cost of living. Para pag na-upload yung isa, edi sabay-sabay kaming upload. Nung tinanong na nga kami kung ano ang aming cost of living, ang sinagot na lang namin, social climber po. Ayun, na-approve naman kami kasi halata naman daw. At hahanapan ka rin nila ng itinerary. Nasa screen na nga yung aming flight number, kaya dumiretso na kami sa departure. So, let's go na. Libutin na natin ang buong mundo. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome on board this flight to Ho Chi Minh City. Ang una nga namin pinuntahan ay Netherlands. At ang windmill ay isa sa mga tourist attraction nila. Sa harap nga namin ay maraming mga isda. Pinagplanuhan naming hulihin kaya lang next time na lang kasi baka ma-deport kami. Dumako naman tayo sa England. At ito ang kanilang sikat na Stonehenge. At nag-iisa lang ito sa buong mundo. Nabuo ito noong 2500 BC pa. Hindi pa naman Pasko pero tara, pasukin natin ang kanilang Christmas village. Habang naglilibot ka kami na pag-usapan namin kung gaano kaya kayaman ang may-ari nito. Sobrang lawak kasi ng lugar na to. Tapos ang gaganda pa ng mga bahay na nasa loob. Ito ang kanilang Christmas village. Matatagpuan nga pala ito sa Czech Republic. Naisip ko nga siguro mas maganda to sa gabi. Marami kasi siya mga Christmas light. Pero dahil maaga kami umuwi, hindi namin nakita. Pangarap mo rin ba makapunta ng Singapore at makapagpa-picture dyan sa Merlion? Ito nga pala ang sikat na Merlion sa Singapore. Isa yan sa kanilang tourist attraction. Ito naman ang tinatawag na Moai statue. Naniniwala ba kayo na ginawa ito ng mga sinuunang tao? Ginawa ito noong 1400 to 1600 AD. Hindi pa buhay yung mga ninuno natin at kanunuan. Matatagpuan nga pala ito sa Easter Island ng Chile. From Greece nga, naisipan na lang namin mag-magic para makarating kami sa Paris. Wow! O, diba? Real quick? Ito naman ang Great Wall of China. Matatagpuan sa China. Nang araw nga na yan, ay may nakasalubong kaming kapwa natin Pilipino na namamasyal din. Pinag-uusapan nga namin yung nasa left side namin kasi marami pa rin ginagawa mga estruktura. Ilalim naman nun. Dito namin tinuloy ang aming chismisan. Kung gano'n nga kaya kayaman yung may-ari nito. Kasi kung makakarating kayo dito, sobrang lawak naman talaga. Napagod na nga kami rito, kaya umupo na lang muna kami at uminom ng tubig. Kasabay ng mga chismisan, pinag-uusapan namin ng mga time na nasa Taiwan pa kami. Ang sarap na lang din talagang balikan ng mga alaala. Kung gano'n kami kagulo dati, parang wala naman nagbago, magulo pa rin. Pagkatapos namin magpahinga, dumiretso na kaagad kami sa Egypt. Wala nga kaming magawa kaya sabi ko, sumayo na lang tayo. Hindi nyo natatanong pero dancer kami. Ito naman ang Statue of Liberty na matatagpuan sa New York, USA. At dahil nasa USA na rin tayo, pinuntahan na rin namin ang 7 Magic Mountain. Matatagpuan naman ito sa Las Vegas, USA. 7 nga, mountain na yan. Hindi lang center yung pagkakakuha ko kaya hindi kita sa camera. Pangarap ko to, ang may mamit na quid. At yun nga, natupad na. Ito namang next namin pinuntahan ay Dubai. Pero sa totoo lang, marami kami mga pinuntahang lugar na hindi namin alam ang tawag. Tulad nito. Pero sa mga kanto naman, may mga signage kung nasaang bansa ka na. At kung susundan nyo lang yung mapa, hindi kayo maliligaw. Kami kasi, sanay na kaming maligaw. Share ko lang, bago kami makarating dito, ang dami rin naming inikutan. Dumating din yung punta na mutik na kaming matikitan kasi mali yung napasok namin. Meron din silang swimming pool for adult and for kids. Swak na swak nga to ngayong summer. Baka kapag swimming ka na, malilibot mo pa ang buong mundo. At ito ang kanilang swimming pool for kids. Malawak dito ang swimming pool na to at pwedeng-pwede din sa mga adult. Kung gusto mo namang mamangka, meron din sila ditong kayak for rent. At kung tamad ka maglakad, meron din sila ditong e-bike for rent. Katulad namin, tamad kami maglakad, masakit sa paa tapos mainit pa. Pero no choice kami kasi hindi kami maharlika. Talagang social climber lang. May napasok ka kaming palasyo dito pero hindi na rin namin alam ang tawag. Basta pagpasok namin nakita namin si Elsa. At dahil walang nakaupo sa trono, nagdala na lang kami ng sarili naming reyna. Sa mga magtatanong kung saan ito po ay sa Torres Farm Hotel and Resort na matatagpuan dito lang sa Naik, Cavite.
Kung gusto nyo mag-swimming, 190 for head sa kids at 260 for head sa adult. Kung day tour lang naman, tulad ng ginawa namin, 160 for head sa kids at 230 for head sa adult. Ito nga pala yung mapa na ibinigay sa amin. Sundan nyo lang yan, may mga number naman yan para hindi kayo maligaw at para malibot nyo yung buong mundo. At kung tulad namin kayo na hindi nyo nalibot, hindi nyo natapos yung oras nyo para libutin niya, pero gusto nyo makita lahat, pwede naman nyo. Sa loob ng bilihan ng ticket, meron dong manicure. Napunta na sa paa yung sinabi ko. Miniature? Basta, sounds like that. Kayo na lang mag-adjust. Yan yung buong itsura ng farm nila na pinaliit nila. Dahil nga natapos na ang day tour namin sa buong mundo, nakabalik na kami ng Pilipinas. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga next gala. Bye-bye!